Then you can also share, yung iba ba dito kumain na? Pwede nyo i-share sa amin ang yung mga dinner or snacks kung di pa nagdi-dinner. So hopefully I can finish on time para makapag-dinner. So ayun. So hope everything po is doing fine. Alin yung na nakalipas na linggo is yun nga, nakaranas tayo ng di okay na weather. I think may bagyong mga dumaan sa Pilipinas, at least dalawa ata. So, ayun, yeah, thanks Raymond. Hopefully, masarap yung dinner nyo mamaya. Tapos, oops. So, ignore nyo muna yung ano, sorry sa slide. So, ayan, so let's start our meeting muna through opening prayer. So, I'll lead. So, Lord, maraming pong salamat sa time na to, sa pagkakataon na magsama-sama po kami and i-share po yung word ninyo sa pamagitan ko po at nawa maging okay po lahat. Kung lalo na po yung magpa-participate sa meeting ngayon at yung mga parating pa lang po or yung magpa-participate po ngayon naway nasa mabuti po silang kalagayan. Ganun din po yung lahat ng member ng community sa Greater Shepherd. Naway i-bless niyo po kami sa pamagitan ng word ninyo. In Jesus' name, Amen. So, thank you po. So, anyway, ako po'y mag-start na. So, ito po, mga kapatid, um, medyo nagkakaroon lang po ng technical difficulty so hindi ko po nakikita yung chat. Pero kung meron pong gustong mag-on ng kanilang mic or gusto rin po magpakita, very welcome po kayo. So, yung mayroon lang po tayo unang kumbaga icebreaker natin sa mga oras na to. So, ang tanong ko po, ang tanong namin ni Little Shepherd is, when was the time you realized you had the wrong perspective about someone or about yourself? So, meron po bang gusto mag-share? Sa akin, actually, marami. Siguro ano na lang, bilang dakilang ano tayo, mapanghusga or tawag ko nga sa sarili ko, judger. Judger sa ibang tao. Yun, mayroon akong yung mga wrong impression about someone na for example is akala ko ganito siyang tao tapos after ko siya makilala nag-iba na yung nag-iba na yung nararamdaman ay iba pala yun nag-iba na yung parang pagtingin parang ganun pa rin nag-iba na siguro yung pagkakilala ko sa kanya for example akala ko ay hindi pala siya okay pakisamahan kasi ganito ganyan kasi nga pag may mga naririnig ako sa ibang tao kumbaga in general then nung nakilala ko na siya um, yun mas nakilala ko pa siya so mas ano kasi ako anong tawag dito um, hindi ako naniniwala dun sa kasabi na first impression last. Mas naniniwala ako na yun nga, pag mas nakilala, I mean, ewan kung meron kayong mga ganong situation, na for example, naging friends nyo. Kasi meron akong mga ganon eh. Yung ang tingin sa kanya man tao, mayabang siya. Pero nung nakilala ko siya, ay okay naman pala siya. Kasi yun nga, iba lang yung pagkakilala sa kanya. Sa kung paano ko siya nakilala bilang kaibigan. So, ayun ang aking kwento. So, baka meron gusto mag-share pa dyan. Sige. Mag-proceed na po ako mga kapatid. Baka baka nahihiya pa kayo kasi siyempre bumungad agad question agad about I think yeah, it's something personal for you or yeah. So it's okay lang naman. So let's proceed na. So ang share ko ngayong araw na to is about the parable of the Pharisee and the tax collector. And then babasahin natin siya from sa Luke chapter 18 verses 9 to 14. From NLT version siya. So verse 9. Then Jesus told this story to some who had great confidence in their own righteousness
and scorned everyone else. Two men went to the temple to pray. One was a Pharisee, and the other was a despised tax collector. The Pharisee stood by himself and prayed this prayer. I thank you, God, that I'm not like other people, cheaters, sinners, adulterers. I'm certainly not like the tax collector. I fast twice a week, and I give you a tenth of my income. But the tax collector stood at a distance and dared not even lift his eyes to heaven as he prayed. Instead, he beat his chest in sorrow, saying, "O God, be merciful to me, for I am a sinner." Verse 14. I tell you, this sinner, not the Pharisee, returned home justified before God. For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. This is the word from God. Amen. So let's have a moment of silence, at least 1 minute, para makapag-reflect tayo. Thank you. Hello po. So, yan mo, sumobra pa ata ako sa 1 minute. Pero sana nandito pa rin po kayo at nagstay pa rin. And let's continue. So, yung context and setting niya. So, ayon sa BibleHub.com, yun nga, dito, sinabi dito, yung setting niya is, sinishare ni Jesus yung parable habang nag-minister siya sa mga disciples niya, sa mga tao, habang nag-travel siya papunta sa Jerusalem. So, I don't know yung exact setting, pero possible habang naglalakad sila or pwedeng mag-stay muna sa isang lugar kasi alam ko merong part sa gospel sa scripture na nagsishare pa rin si Jesus kahit naglalakad siya kumbaga nagmi-ministry pa rin siya habang naglalakad siya. Pero yung pinaka-setting nung or scenario nung sinishare niyang uh, parable is yun nga sa temple. So yung temple nung exact temple nung mga panahon na yun. So kung saan nagpipray and worship yung mga tao. And yun nga, nandun yung dalawang pinaka-main character natin. I mean, si Lord naman yung pinaka-main character pala. Pero dito yung parang, yung may nire-represent na sa mga tao, yung Pharisee and yung tax collector. So kung babalikan natin, hinighlight ko yung dalawang character. So yung Pharisee, yung tax collector. So dito, balikan lang natin yung sinabi ng Pharisee about himself. Yung paano niya pinuri yung sarili niya, yung I thank you God that I'm not like other people, tapos nag-cite pa siya ng mga sinasabi niyang people, yung cheaters, sinners, adulterers, and tapos naging specific pa siya, kumbaga parang paparinig pa siya yung I'm certainly not like that tax collector. So imagine niyo, diba, kunwari may katabi niya na lang or halos magkalapit lang sila, pinaparinig niya pa. Tapos sinasabi niya pa yung kung gaano pa ka-proud siya sa sarili niya na yun nga nag-fast twice a week siya. Ako nga hindi ko kaya yan. Yun tapos, and I give you a tenth, sorry, side comment ko lang yun and I give you a tenth of my income. Meaning yung 10% nung kinikita niya.
Tapos, ayun nga, yung another character sa story natin, yung tax collector, stood at a distance. So, hindi niya pala, katabi. So, sorry about that. So, ibig sabihin talagang pinariringgan siya nung Pharisee. Kasi stood at a distance and dare not even lift his eyes to heaven as he prayed. Kumbaga, sa sobrang hiyang-hiya niya para sa sarili niya, di na siya makatingin sa langit. Diba? Kumbaga, parang yun nga, feeling niya kasi ang laki talaga ng ginagawa niyang kasalanan sa buhay niya na yun nga, yung parang sinasaktan yung sarili niya. He beat his chest in sorrow saying, "Oh God, be merciful to me, for I am a sinner." Kumbaga, one line lang yung sinabi niya, pero mararamdaman mo kung gaano siya ka-sincere. Kasi yun nga, "Be merciful to me," tas inamin niya pa na, "I am a sinner." So bakit nga ba napakahalagang i-emphasize natin yung dalawang character na yan? Because yung Pharisee, and to according din to sa Bible Hub, BibleHub.com, which I nag-agree talaga ako kasi yun nga, yung Pharisee represents a religious leader who is part of a group known for strict adherence to the law and traditions. And I will not, na lang, be specific, pero naniwala ko in our times, sa panahon natin ngayon, this 2025, sa modern times natin, meron tayong makikita na parang Pharisee silang umasta. So, it's up to you na mga kapatid kung sino yan. In the parable, the Pharisee stands by himself and pray out loud. His prayer is self-righteous, focusing on his own perceived moral superiority and religious accomplishments. So, yan nga, in-emphasize niya na, in simple term, feeling niya nakakaangat siya sa iba kasi nga, napaka-religious niyang tao. Yan yung Pharisee. So, sa tax collector naman, is a figure often despised by Jewish society for collaborating with the Roman authorities and for perceived dishonesty. In the parable, he stands at the distance and willing to even lift his eyes to heaven. He beats his breast and pray. So, ayan nga, pangalan na yun, yung tax collector. Kung di ako nagkakamali, si Matthew is a tax collector, pero correct niyo po ako mga kapatid, pwede kasi mali din ako. Pero ano siya, kung di ako nagkakamali, Jewish din siya eh. Tama ba? So, ayun, kumbaga hindi naman necessarily kailangan may dugong romance ka rin. Kumbaga yun nga, sila din yung ah, kaya anong tawag din nga, di ba nabagay dyan, despised by Jewish society kasi nga, ano ba yung magandang Tagalog term doon? Yung nakikipag-collaborate. I mean, sabwatan. Siguro yun na lang. Nakikipagsabwatan sa Roman authorities na nagpapahirap. Kasi feeling nila, pinapahirapan sila ng Roman authorities. Tapos yun nga, dahil tax collector sila, yung supposedly kinukuwang pera sa kanila, I mean, yung kinikita nilang pera na babawasan pa, which is sa panahon natin ngayon, which is, yung tax naman, mahaba-habang usapan yan. Pero si Jesus na rin nagsabi, pay what is due to them. Ibig sabihin po ano yung tax kasi law, kumbaga part ng law yan. Pero yun nga, babalik lang tayo dito. Kasi nga dahil kinukuha ng mga Roman authorities through tax collector yung nababawasan ang kinikita nila. Kaya syempre yung mga Jewish o yung mga kinukuha na ng pera, hindi nila bet yung mga tax collector kasi nga pakiramdam nila mas pinahihirapan pa sila sa buhay. Pero yun nga, kung babalikan natin yung Luke chapter, yung binasa natin parable, yung prayer dito ng tax collector is of humility and repentance. Ibig sabihin, nagpapakumbaba siya and humihingi siya ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkakasala niya. Pwedeng hindi kasi naging specific, diba? Kumbaga, in general na sa lahat ng kasalanan niya and humihingi siya ng mercy from God. So, yan. Pero bakit ko nga ba nabanggit yan, yung mga dalawang characters natin? Kasi, siguro iiklian ko na lang din dahil bilang madaldal po akong tao and hopefully kayo makapag-share din kayo. Pero siguro ito, mag-share lang ako ng talagang tumatak sa akin kung bakit napakahalaga ng, I mean, naging malaki yung impact sa akin nung parable na to, ng the Pharisee and the tax collector. Kasi dapat meron tayong age, humility. So dapat marunong tayo magpagkumbaba regardless kung ano man yung mga achievements natin sa buhay, kung ano man yung mga nararating natin, let's all remember na yun hindi natin makukuha kung hindi dahil kay Diyos. I mean, lahat naman talaga pinagpagura natin. Hindi natin ma-deny din na, for example, sa mga nag-aaral,
sa mga may mga summa cum laude, yung may graduate with honors. Kumbaga nagsumikap naman tayo para mag-aral. Sa may mga negosyo, sa mga nagtatrabaho, pag napopromote tayo, kumikita. It's something naman talaga na may ginagawa tayong effort. Pero let's all remember na maging humble kung paano natin na-achieve yung mga yun. Siyempre sa tulong ni Lord. And next is let's have an empathy. Not because kailangan siya, pero for me, let's have empathy for everyone, especially sa mga ibang tao na nafe-feel natin is personally, yun nga, minsan na magkakaroon tayo ng tendency na we achieve something because dahil nga sa sarili nating kakayanan. Pero nakakalimutan nating isipin na yes, we all also recognize it coming from the Lord. Pero may mga ibang tao din na tumulong sa atin para ma-achieve natin yun. For example, sa mga nung nag-aaral tayo, yung mga magulang natin, yung mga classmate natin, mga teachers, sa mga nagtatrabaho, yung mga workmates natin, and if yun nga, if may siyempre yung mga boss or managers na nagtuturo sa atin para maging productive tayo sa work, and so may mga business, yung mga customers, clients, di ba? So let's have empathy for them. And second is, let's acknowledge also. Um, let's not forget na yun nga, gaya na nabanggit ko from the start na let's have acknowledgement na yung lahat ng na-achieve natin is from God. And of course, let's also not forget na minsan yun nga, so, pag may tendency talaga tayo na syempre gusto natin maging proud. So dahil kasi na-achieve natin to, diba? Basta huwag tayo makakalimot lang sa mga tao, lalo-lalo na kay Lord. And next, yung repent. Ba't ko ba nabanggit yung repent ito? Kasi, um, repent. Kasi yung tendency natin na, hindi ko naman nilalahat, no? Baka ako lang din naman to. Nakakalimot na tayo na sa sobrang ang dami-dami na natin na-achieve sa buhay, na akala natin, ay normal na to, parang, yeah, we achieve it kasi nga pinaghirapan natin. Kasi we feel na si Lord na nagbibigay ng blessings, kung wala tayong ginagawang mali, wala, lahat yung pinapagawa niya sa atin, ginagawa natin ng maayos. Pero sa sobrang yun nga, sa sobrang nagiging proud na tayo, nakakalimutan natin na may nagagawa at magagawa tayong pagkakamali sa pagiging sobrang proud, na which is for us, dapat ina-acknowledge natin pa rin yun na may tendency pa rin tayo na magkamali or maging mayabang. Then lastly, true righteousness. Ba't ko nga ba sinabing true righteousness? I mean, sa atin mga kapatid, yung righteousness, naniniwala ako gasgas na itong word na to sa atin bilang mga Kristiyano. And sa lahat ng mga naniniwala kay Lord and yung foundation natin with Jesus. Pero bakit sinabi na true righteousness? Kasi, yeah, we believe, we read the Bible, we attend sa church, we participate in a community, we share our blessings to other people. Pero, naisip ba natin minsan na, di pala minsan, naisip ba natin madalas naging sobrang righteous na tayo dahil sa pagtingin natin sa ibang tao na sobrang akala natin kasi dahil nagagawa nila yung ganito, yung hindi tayo nag-a-agree bilang Christian, feeling natin ang perfect na natin or feeling natin tayo na lang yung masisave kasi we're almost ano ni, kumbaga yung kumbaga kumbaga yung ano yung mga slang term na ano na yung plus points natin sa langit sobra-sobra na, diba? Pero nakakalimutan natin yung true righteousness is we stand with Jesus, we stand with God, and our faith are still based on the Bible, not based on what we are doing and not based on what we are achieving in our life as a follower of Jesus. So yan lang po mga kapatid, yung let's have a heart every day para lang maging ma-feel natin talaga yung presence ni Lord sa buhay natin. And of course, para hindi rin tayo maging proud about ourselves. Meaning proud in terms of pagiging mayabang. So, next po, ito na po ang ating questions. So, pwede niyo pong sagutin mga kapatid. Either of 1, 2, or 3, or pwede pong lahat yan. So, babasahin ko lang. So, number 1, what did you notice or feel during the reading? And second, have you ever related to either of these two people? And lastly, but
What do you think God values the most in the way we pray or approach Him? So ayan po mga kapatid, feel free to unmute or type uh, your sharing sa ating group chat, like group chat talaga sa ating Zoom meeting. And of course, kahit ano po, let's just be share and don't worry po ito kung ano man yung i-share nyo, it's sa atin lang naman. And of course, for the glory of God. So thank you mga kapatid. Hello po, magandang gabi po sa bawat isa po. Ayan, so salamat po dun sa ating speaker for tonight. Ayan, so actually it is my first time po to join sa gawain pong ito. And habang nakikinig po dun sa ating speaker, so isang bagay lang po yung tumatak sa akin, yung about being humble and coming before the presence of the Lord with all humility. So parang naalala ko din po yung verse sa Bible in James 4:6 that God opposes the proud but he always God opposes the proud but gives grace to the humble. Ayun. So dun po sa story po nung sa parable, pinapaalala and as a reflection po sa atin na in any way or another po, we cannot outgive God. Kahit na gaano po tayo kayaman in terms of material, kasi lahat po ng bagay na meron po tayo is all comes to God alone. And sa Kanya lang po yung pinaka-source nung lahat ng mga bagay. Kaya, dun po sa tanong na number 3, what God values the most is yung puso po ng bawat isa sa atin na kahit ano pong mangyari, we must always come to His presence ng may pagpapakumbaba, ng may with a forgiving heart din po. Kasi andun din po yung passage din sa Bible na without God, we are nothing po. So yun po, maraming salamat po. Thank you, Ann. Maraming salamat sa senior mo. Yes, yun naman talaga yung um, reminder sa ating Lord, always be humble in everything we do. And yes, tama yun. Let's also remember na everything we do, we must uh, hindi return back pero yun yung naisip kong term. Parang you always return it to the Lord. Parang gano'n. So yeah, thank you sis Ana. Salamat sa pag-share. So, kung meron pa po bang gusto mag-share? So, ayun, thanks Brother Raymond sa... Tama ba? Raymond or Raymond? Anyway, Dexter na lang. Para Dexter, sure. opo, Dexter. Ayun, gusto mo bro, i-share mo sa or ano ba mas prefer mo bro? Gusto mo ba share na lang? Mas gusto ko po sa type. Masabog po ako sa magsalita. Sige. Basahin ko na lang, okay lang. Opo. Sige, thank you, Brother Dexter. So, sabi ni Brother Dexter, yung sinanagot niya question is, what did you notice or, or feel during the reading? Hindi tayo nagiging righteous through comparison. Yung ginawa ng Pharisee ay tumingin siya sa mga makasalanan, kaya nasabi niyang malinis siya. Sa panahon din ngayon, narinig ko yung mga, ikaw nga insert kasalanan. Yes. Kumbaga, binabanggit ko ano yung specific na kasalanan, diba? Kumbaga, side comment ko lang yun doon sa sinabi ni Dexter. Kumbaga, nagkakaturuan na para lang ma-justify ang sarili. Para lang talaga ma-consider tayo as righteous ay true humility and repentance. Yes, agree doon. Maraming salamat, Brother Dexter, sa iyong share. Baka meron pa po gusto mag-share.
Ayun, may pahabol si Brother Dexter. What do you think God, ay yung question number 3 natin, what do you think God values the most in the way we pray or approach Him? So sabi niya, humility and repentance talaga. Lumalapit tayo kay God dahil alam natin ang mga pagkakamali natin at sinasabi na kailangan natin siya. Hindi dahil sa gusto nating magyabang. Yes. Agree ulit, Brother Dexter. Sobrang actually yun, diba? Yun na yung for me, pinaka-humbling experience na pwede nating magawa sa buhay natin. Na i-admit talaga natin na may kasalanan tayo. Yes. At sabi nga ni dito shepherd, at di talaga kailangan ng magarbong words. Minsan yung paglapit na totoo lang, durog, pagod, pero handang magpahawak. Yun na yung panalangin na malaga sa kanya. Yes. Maraming salamat, Little Shepherd. Amen to that. So baka may gusto po mag-share. Huwag po tayo mag-iya. Meron pa po tayong 27 minutes. Tama ba? 27. Usually, ano tayo dito? Sa mga first timer po, usually 8 hours tuloy, sorry. Usually 7 to 8, 7 to 8, meaning 1 hour. Pero before, yeah, umahaba yung yun nga. I mean, hindi naman natin sinasabi na exactly hanggang 8 lang tayo. Pero syempre, to be considerate din sa iba. Pero yun nga, pag maganda kasi yung discussion, um, yung mga pag-uusap natin, hindi na natin napapansin yung oras, diba? So kaya, share lang po kayo ng share. Oops. Ano ba babalik to sa previous slide? Ayun. Hello po. Ay, hello. Yes, rinig po ako. Yes, Sister Ching. Hello po, Yes good. po. Thank you. First time ko din po. Actually, nakita ko yata yung ganito sa thread. Tama po. Nag-post ata kayo doon and then I follow the Instagram. Tama ba? Hindi po ako Baka si, ano nagkakamali. yun, si Little Shepherd. Yung Yeah, yes po. Yeah. So, and then my notification kasi. So yeah, praise God, I was able to join po. oh, yun. And Welcome, Sister Ching. yes po. Dito po kasi ako sa UAE, pero Pinas po pala kayo. But it's fine. Okay. So, tama ba na dyan? Po. Yung oras dyan, umaga, tama ba? Hindi po, hapon. Bale, 4 hours advance lang yung Pinas. Okay. Sige. Yes po. So, praise God po, Brother Marbs. Tama po, yung speaker Maraming kanina po. salamat. Kapag share po ng salita ng Panginoon. And sa akin lang din po, agree po ako sa lahat ng sinabi ng bawat isa. And praise God kasi talagang the Lord is always reminding us about humility po talaga. Kasi di ba po, ayaw na ayaw talaga ni Lord ng pride. And maging Mm. proud tayo sa sarili natin. And if you will notice po regarding din sa Pharisee, talagang yung parang pagsasalita niya, even conveying with the Lord, talagang binibida niya yung sarili niya kasi he is comparing sa Lord talaga. He's comparing the ano ba to? The tax collector sa kanya. Kasi di ba Mm. po ilang beses din nasabi na di ba kapag kaganan talaga, parang ikaw talaga yung binibida mo sa Lord. So, parang sa akin po talaga kasi, hindi ko pa naman ma-perfect yung parang ganon. Kasi always naman may tinuturo sa atin yung Panginoon. But it's always a reminder din talaga na connected talaga siya sa pagiging, yung humility natin, connected talaga siya sa state ng heart natin. And let's always just remember naman na ang gusto lang naman talaga ng Panginoon is yung maging humble tayo before Him. Kasi di ba even konting proud you or pride yung andyan, talagang madami na din ng uusbong na iba pa. Kasi pinakauna talaga is yung pride eh.
Di ba? Kasali po yun sa Pride of Life. Kasi yun sa yung mga scene na naaano natin. So, talagang it reminded us po na we are supposed to be humble and to have a humble and teachable heart. Yun lang din lagi yung inaano ko po. Kasi syempre po, mahirap talaga maging humble, especially sa mga situations na, alam mo yun, minsan human as we are, but we should not take it as a privilege na kasi tao kami. But minsan mahirap talaga, but it's only the Lord who will empower us din na magawa natin to be humble like Jesus. Yun. Thank you. Yes, amen to that, sis Kim. Agree naman talaga. Yeah. Actually, ako personally, very challenging siya sa akin. Kaya pinili ko siyang topic eh. Kasi we learn from our mistakes and we also learn it if we are applying to ourselves as well. So, yeah. Salamat sa yung pagiging mapagkumbaba, Sister Chin. Ay, sorry po, Brother Mars. Kasi po, di ba, may question lang po ako. Kasi di ba, even to some Christians, we can encounter people like this po, di ba? Yes. Sasabihin ko sana, I Yeah. won't confirm or deny. Yes po. And sometimes kasi, may mga nakikinig ako sa mga podcast and alam niyo po yung deconstructing Christians or even Hindi ako familiar pero parang naririnig ko siya. yeah, yung minsan kasi alam mo na-stumble sila dahil sa character ng isang Kristiyano din. So parang alam mo yun na yung being righteous siguro lumalabas sa ganong situations na parang akala nila lahat na ng ginagawa nila tama. So even to the little mistake na nagawa ng sabihin na natin na bago pa lang siya sa Kristiyano. Pero before kasi parang may na ano ko na to, na encounter ko na. Pero praise God kasi hindi ako nag-dwell sa emotions ko kasi nga po 'di ba our heart is very deceitful talaga. So, parang ang nangyari doon, syempre yung mga Christians na matatagal na sila, minsan nagiging legalistic sila. And even to the point Yes. na, hindi ko naman sinasabi na hindi dapat maging legalistic kasi kung nasa tama naman na ano, pero minsan nakaka-stumble talaga siya sa iba na sana, kaya laging reminder din po sa akin. And lagi ko din sinasabi sa iba na yung way natin or yung perspective natin, lagi nating i-root sa kung paano ba yung love and humility ng Panginoon ni Jesus Christ. Kasi po 'di ba parang gano'n. Kasi kung tayo lang magde-depend sa sarili natin, we can have our own way of how we love or how are we to be humble to others. Pero if we rooted it in Jesus talaga, doon natin masasabi na mahirap pero alam niyo po yung satisfying talaga yung kakalabasan. Kasi walang grudge or anything, walang doubts and everything. Parang ganun po. Kasi minsan po talaga, may mga parang ganyan na Pharisees na mga kapatiran din natin na, alam mo yon talagang minsan nakaka-stumble. Pero yun din, kasi minsan even in the way they rebuke tayo or yung mga iba na bago-bago pa lang, parang okay, minsan kasi 'di ba may tamang pag-rebuke din, always din with love and humility. Pero minsan, siguro hindi din nila napapansin. So, yun po. Naano ko lang kasi parang related din naman siya na minsan talaga may mga Kristiyano din. And to the point din na siguro let's always guard our heart din. Kasi minsan masasaktan pa, pero masasaktan ka. Halimbawa, ikaw yung nagawa ng ganun. Pero sana wag tayong mag-dwell talaga din doon kasi para wag tayong, minsan yung mga deconstructing kasi po, even yung iba ng mga napanood ko ng mga atheists din sila, pero before they are Catholic and Christians, isa sa mga naka-stumble sa kanila is yung character talaga ng Kristiyano din. So, yun. Talagang kailangan po talagang i-guard natin yung heart natin kasi everything flows from it naman talaga. So, yun po. Yun po po. Yes. Thank you rin, sis, sa senior mo. Actually, paano ba? Ayoko sana i-preempt yung vlog ko. Hindi, siguro, actually, isa siya sa, for me, magandang topic talaga. Pero i-relate ko lang din siya sa, kasi nga, about the Pharisees tax collector. Kaya yun nga, yung word din talaga na hiningi ko kay Lord is, paano nga ba natin share I mean, paano ko nga ba mag-share siya ng ma-emphasize talaga na yun nga, it's everything about sa heart talaga. So kaya yung heart din yung pinaka senior ko kasi nga everything naman, miski ako is may tendency pa rin ako na mag-judge ng kapwa na parang
ayun nga, siguro yun yung hindi ko nakalimutan ko share kanina. Is yung sa letter A, yung sa acknowledge. Parang i-acknowledge natin na yes, we are human. Hindi naman natin pwedeng i-deny yun eh. Pero ikaw rin ba yung nagsabi nun, sis? Nakalimutan ko sino nagsabi kanina na we must never use that as an excuse pa rin. Kasi tao lang tayo nagkakamali. Oo, totoo naman. Kumbaga, part na yun eh. Pero kung gagamitin natin siya na parang yung card natin na kaya tayo nagkakasala, kaya tayo nagja-judge ng kapwa natin, kaya nagiging feeling natin self-righteous tayo. Kumbaga doon natin ibabalik siya sa puso talaga. Kasi yes, let's acknowledge na may tendency pa rin eh, na we feel na parang, ay ba't naman siya yung ganyan? Yung sinabi nga ni Brother Dexter doon sa senior niya na, we are, dumarating na sa point na nako-compare na natin yung sarili natin sa iba or yung nagko-compare na tayo ng iba't ibang tao. Kumbaga, eto medyo sensitive topic, yung for example is, yung sa mga kasalanan, parang nile-level natin, kasi homosexual siya, kasi mamamatay tao siya, kasi magnanakaw siya. Kumbaga, pare-pareho naman siyang kasalanan, pero the way we judge other, lalo na yun nga, yun sa church, parang for us, parang andaling mag-forgive kapag eto lang yung kasalanan niya. I mean, not going into specific, pero for example, about homosexual, diba? Yung parang, for me, sa Christian community, yun nga, nabanggit na rin naman Christian community. Sorry, Little Shepherd, kung yun nga, yung topic medyo lalay. Pero yun nga, yung um, feeling natin yung yung observation ko lang naman, personal observation ko to, not Little Shepherd, not everyone from the church na kanya-bibilang ko, not everyone, or not even you, kumbaga personal observation ko to na, parang feeling natin yun yung pinakamatindi. Pero kung babasahin natin yung Bible, yes, it's a sin. Pero paano nga ba siya nagiging sin? So, yun na lang yung parang open-ending question ko sa inyo. Paano nga ba siya nagiging sin? Pag ba homosexual siya, automatic na kasalanan na siya. Yun lang. So, ayun. Medyo mahaba kasi siya. It's a sensitive topic to be honest for me. And also, ayoko lang lumayo siya sa topic natin ngayon na the Pharisee and the tax collector. Thank you. So, ayun po. Baka may mga gusto pang i-share. Meron pa po tayong 15 minutes. Huwag po kayong mahiya. Bibigay ng update ng time. Parang feeling ko so far, ito yung pinaka mabilis na, ayun, sorry kapatid, Daniel, Daniel as a girl or as a boy? Sorry, kapatid na lang tatawag ko sa iyo. Para lang sure hindi ako magkakamali. Girl, okay. Okay, sis. Sir Daniel. Daniel or Daniel. So, correct mo na lang ako pala. So, sabi niya dito, I realized that madali lang i-compare ang ating sarili sa iba like the Pharisee did, thinking we are better than others just because we follow rules. But si God tumitingin sa ating puso, not on our outward actions. The tax collector didn't try to impress someone. He just asked for mercy. That shows that true righteousness comes from a repentant heart. Not bragging about good deeds. This parable reminded me that prayer is not about showing off, but about being real with God. About being real with God. It challenged me to examine my own attitude when I pray, to ask myself if I'm doing it out of pride or from a place of humility and faith. Thank you, Sister Daniel, sa yes, actually. Ang ganda ng huli mong sinabi. If I'm doing it out of pride or from a place of humility and faith. Amen. Ayun, wala na akong masabi doon. Sobrang, kumbaga, sinabi niya na yun. Yes, so, ayun, basahin natin yung reply ni Little Shepherd. Yung yes, ang ganda ng reminder na to. Minsan hindi natin namamalayan, napapasama na rin tayo sa comparison trap. Pero si Lord hindi naman naghahanap ng performance. Gusto niya yung pusong totoo, marunong umamin at
at naglalapit hindi para magpakitang tao, kundi dahil alam niyang kailangan niya si God. And ang prayer, hindi yung stage, is a surrender. Yes, amen to that, sis. Ang prayer, hindi yung stage, is a surrender. Yes. And you can pray alone din. I mean, for me, you can pray sa kahit anong sitwasyon ng buhay nyo, sa kahit anong lugar, yung kahit nga nagko-commute ka lang, diba? Ako, madalas kong ginagawa yung kunwari, Lord, wag po sanang umulan, wag po sanang madaan sa baha. Prayer na yun, yung when you are talking to God, you are asking for something. And prayer is a conversation as well. It's part of our personal relationship with God. Not because we always ask, but we also because wants to have a personal relationship with Him. So, ayun, baka may magusto po mag-share. Ayan, hello po. Pwede pa po ulit mag-share pa po. Ay, go lang sis. Ano, sige lang. Ayan. Sige lang sis. Medyo Ayan, hello. back. Ayan, hello po. So, thank you po kasi ang ganda po nung flow nung discussion for tonight. And I do agree po with Miss Shin kanina na yung verse po about above all else, guard your heart. Kasi yung heart po natin, this is the fountain ng lahat ng pinanggagalingan po ng bawat isa sa atin. And naalala ko lang din po yung story ni Lucifer. Kasi po 'di ba, si Lucifer po, as we all know, he is the one of the most beautiful angel po nung unang panahon. Pero nung Mm. time na tumama po yung pride sa kanyang puso kasi nais niyang maging kapantay po ng Panginoon. So, doon nag-start that he fall from sin. And at the same time, sinama niya po yung two-thirds of the angel. So, reflecting po doon sa story po na yon, as a Christian, syempre hindi din po tayo perfect. As long as nandito po tayo sa ating sinful nature, kahit na Kristiyano na po tayo, hindi po natin maiiwasan na magkasala sa ano po. Hindi po kasi ibig sabihin na Christian ka na, ibig sabihin you are already exempted from sin. So actually mas mahirap kasi po 'di ba alam mo sa sarili mo na yung mga natutunan mo. Kaya importante po na every day of our life kailangan pinifill natin po yung puso natin ng presence ng Panginoon, ng Word of God. Kasi I do believe din po na sabi nga po 'di ba sa Proverbs, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yes, nagkakasala tayo pero kapag alam natin sa sarili natin na may banal na pagkatakot po tayo sa Panginoon, yung sinful nature natin, although hindi man po natin siya, hindi siya mawawala. Kasi eto na tayo eh. So sabi nga we are saved by grace. Pero alam niyo po yon, maiiwasan siya kasi every day of our life is a progress, or every day of our life binabago po tayo ng Panginoon. Kaya nga po sabi sa isang awit po, iba na Tagalog, binabago mo ako araw-araw. Kumbaga, habang tumatanda po tayo, and as habang tayo ay nagpapakalago sa Panginoon, doon po natin unti-unting natututunan on how to live for Christ. Kaya nga po 'di ba, as Christians, ang sabi po, without Christ, we are nothing. Kaya importante na yung sa story po na natutunan natin tonight, yung about sa pagiging humble, the root is, maiiwasan natin yun kapag we fill ourselves every day with the presence of the Lord. Kapag rooted and founded tayo ng salita ng Panginoon. So, yun lang po. Salamat po ulit. Thank you, sis. Actually, yes, magandang reminder yun din yung sinabi mo. Yun na lang talaga na masasabi ko. Sobrang thank you sa shinare mo sa amin. So, si Sister Chi nagtaas ng kamay. May gusto ka bang sabihin? Yes po. Konti lang po. Kasi ay na malapit na po tayong matapos. And praise God po sa senior ni Sis Anne. And it's really true po talaga. Parang na-remind lang din po sa akin today that I should share this also na
Siguro regarding the Pharisees, kasi tayo po bilang Kristiyano, minsan nga sabi ni Sis Ann, marami na tayong nalalaman, pero minsan yung head knowledge din kasi natin without Mm. application, minsan it's the root of pride na din. Alam mo po yun na, di ba po yung Pharisees, they know about the law. Kaso yung tanong doon, na-apply ba nila yung natututunan nila? So it's very important din talaga na wag lang tayo puro head knowledge. We should do the application din talaga kasi we will not be an effective Christian na wala tayo, yung kumbaga yung transformation is absence nga. Di ba nga po, yung talagang nasa flesh tayo, yes, we are weak, but the Lord is sanctifying us each day. So parang sa akin po, let's always, hindi lang to reminder sa akin, siguro sa ating lahat na Kristiyano, kasi yung head knowledge is very dangerous din talaga. So dapat, at the same time na natututo tayo, na may nalalaman tayo, the more we dig deeper with the Word of God, sana na i-apply din talaga natin to sa buhay natin para magkaroon tayo ng fruitful na transformation. Ayan. Thank you po. Yes, thank you, Sister Chin. Si Sister Ann pala yung nagsalita. Iko-correct ko lang yung sarili ko kanina. So, yeah, actually yung mga sinabi niyo, Sister Chin, Sister Ann, maganda talaga siyang reminder sa atin na babalik at babalik talaga tayo. Lahat ng natututunan natin is from God. And yun nga, wag natin talaga siyang ilalagay sa utak lang natin, kumbaga ilagay din natin siya sa heart din natin para yun nga, continuous na maging humble tayo, yung humility nandun. And if feeling natin nagiging proud na tayo, or yun nga, yung pride is tumalaki, balikan lang talaga natin yung mga word ni Lord para sa atin. Lalo na in terms of being humble. So, ayun, basahin lang natin yung shinare ni Brother Dexter, yung from James chapter 1 verse 22, yung do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Yes, amen to that. Tama naman. Feeling ko kasi pag in-explain ko siya, parang tinagalog ko lang siya. So, ayun na lang. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Amen. Thank you, Brother Dexter. Then, merong shinare dito si Little Shepherd na yun, may 6 minutes pa naman tayo na eto, reminder din sa atin lahat na nakaka-challenge din na tanungin sarili natin, am I drawing near to God with honesty or with pride? Kasi sometimes tahimik lang tayo sa labas pero ang puso pala natin may tinatago na yabang or self-righteousness. Pero buti na lang, God looks at the heart and His mercy is always ready for those who come humbly. Yes. We can draw near to God na magiging honest tayo. Minsan, ako personally, feeling ko pag nakipag-usap kay Lord, ang yabang ko na eh. Pero yun nga, dumadating talaga sa point na i-correct niya ako. Na talagang bibigyan niya ako ng humbling experience para ma-realize ko, ay oo nga, no, sobrang, so, muntik ng bad word yung masabi ko, sorry. Basta yung masasabi ko na sobrang ang yabang ko na pala. Feeling ko nakakangat na ako sa ano. So, thank you. Then, sabi nga ni Sis Eunice, is amen. Salamat for sharing, Sis Anne and Sis Chin. Is quite a reminder for everyone. We need to stick to His words and you be humble as always. Amen. Thank you, Eunice. So, meron pa po bang gustong mag-share? If wala na po, Little Shepherd should be end na this week closing prayer. Okay, so Lord, una sa lahat, maraming salamat po sa opportunity na makapag-share po ng word ninyo about sa Pharisee and the tax collector. And of course, sa lahat din po na nag-share ng mga wisdom nila, understanding about sa word, and more, of course, experience nila. Thank you sa reminder na yung mga mapagkumbaba, yung mga humble, and yung mga may humility is lalo nilalapit nyo po sa inyo. Na hindi po dahil sa effort namin na gusto namin maging humble or gusto namin mapalapit sa inyo. Kasi kayo talaga yung naglalapit sa amin sa pamagitan po ng mga humbling experience na pinaparanas. And Lord, naway hindi kami maging katulad ng Pharisee na nagyayabang lang about sa mga nagagawa namin dito sa mundo, sa mga achievement namin. Pero naway maipagyayabang namin kayo sa pamagitan po ng mga ginagawa namin.
And yung mercy na hinihingi po namin sa inyo, yung grace, yung mercy, yung lalo na yung salvation, Lord, na way. Maraming salamat po sa pagpagbigay nito patuloy. Sa kabila man po ng minsan po may tendency na po kami, Lord, na nagiging proud ko kami na way. Patuloy niyo po kami bigyan ng humbling experience. Panatilihin niyo po kami mapagkumbaba. And yun nga po, sa bandang huli, lahat naman po kami ay babalik at babalik para sa inyo. At babalik at babalik. At muling ipapaalala niyo yung pagmamahal niyo po sa amin. Naway maging humble po kami, maging honest po sa nararamdaman namin. At higit po sa lahat, Lord, is bigyan niyo po kami ng pag-asa sa pang-araw-araw na sa kabila po ng mga nararanasan namin, sa kabila po ng mga achievements na nakukuha namin sa buhay, mga material things man po yan, or about sa mga nag-aaral po, sa education, mga achievements sa business, mga promotion. Lord, panatilihin niyo po kami mapagkumbaba, di po makalimot kung gaano po kayo nagpapatotoo sa buhay po namin. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. So ayan po mga kapatid, naway may natutunan po tayo sa bawat isa. At lalo po nating alalahanin na yun nga po, bawat experience po natin is maging matuto po tayo, maging humble. At higit sa lahat, yung experience po natin yun, may share din po natin sa ibang tao. So, yung slide ko po mali po yan. So, wala po tayong Thanksgiving, sorry. Hindi ko pala na-update sis, sorry. Yung, so, ang alam ko po, next sharing po natin ay about parable pa rin si Little Shepherd, di ba? Next Saturday. So, fully maka-attend pa rin po kayo. And see you. Good night. Ayun sa mga magdi-dinner po na may masarap po ang ulam nyo at ma-enjoy po. So, God bless everyone. O yun, so remind you si Brother Dexter Raymond, tama ba? Raymond Dexter Bintua na magiging speaker po. So, God bless you bro and God bless po sa ating lahat. Amen.